Welcome to our vlog, guys. This vlog is not an ordinary vlog. So hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Kahapon yung maraming bombing na intercept ng Qatar. Ngayon umaga past 7, meron pa rin trying nilang i-hit ang international airport daw. Tapos medyo nag-alarm, tapos medyo tumahimik. Pero according sa mga friend ko na nasa Dubai, UAE, doon sa kanila ang marami ngayon na attack. So, please pray for us, guys. Ayan, so far, sa water, we have enough. Sa food, we have enough. Kaya, dito lang kami sa bahay, wala mong nalalabas, hindi kami pinapalabas. Kasi nga, pag may yung mga debris, meron na mga casualties na mga natamaan ng debris. Yun sabi ng friend namin sa hospital, marami ng mga ginagamot. So, yun yung pinag-iingatan. Though, yung mga missile, na-intercept ng Qatar. Except meron ata isang bumaksak kagabi. Kaya sobrang yanig ng buong kabahayan dito sa Qatar. Nadali na yung US base dito. Kung makikita niyo yun, guys, yung langit na yan. Diyan ko nakikita yung mga missiles kagahapon. Para siya, alam mo yung jet, usok, tapos yun na, boom, boom, boom. Tapos meron na siyang sa gabi para siyang fireworks, as boom boom, bago matulog, bago mag 12 past 11, nung nalaman na wala na yung leader ng Iran, todo atake ang Iran dito. So talagang wala kaming ginagawa kundi magdasal, hawak kami doon kami sa ilalim ng lamesa doon, guys, sa baba. Diyan kami natutulog, walang natutulog sa kwarto, walang natutulog sa sofa, doon lang. Doon yan, masakit na naman ulit yung katawan namin, same as last time na ganap sa amin. Ganun pa rin, pero this time apakadami. Ang dami, 65 missiles, 6 drone ang in-intercept ng Qatar. Guys, pag nakita nyo kasi yung Qatar sa mapa, napakaliit lang niya. So kung anong nangyayari sa kalangitan, ramdam nang nandito sa ibaba. Especially kaming malapit sa US Air Base. Ramdam na ramdam talaga yung mayanig ang bahay. Please, pag-pray nyo kami, guys, mga ka-BFF, all over the globe, nang nangyayari ngayon sa Dubai, ang maraming target sa mga oras na to since kaninang morning. UAE, yan sila. Tulungan nyo kami, guys, na magdasal na matapos na to. Kasi walang may gusto nito. Ang Qatar po ay very peaceful. Kung alam nyo lang, halos wala kaming crime dito. Mapayapa, stress-free. Yung lagi kong sinasabi na napunta kami sa bansang mahal ng leader ang bawat isa dito. Talagang protektado kami from blockade, pandemic, hindi kami pinabayaan. Hindi kami umaasa sa embahada ng Pilipinas. Though hindi ko alam kung may ginagawa ba sila. Pero ngayon nag-announcement na hindi rin sila papasok, kung hindi naman din urgent, mga ganun ba. So wala silang plan kung ano bang gagawin sa amin. Hindi rin naman makakalipad dahil sarado ang airspace. So guys, Qatar lang talaga, government ng Qatar talagang nag-announce kagabi na we are safe. They're doing their best na intercept nila lahat ng mga missiles na pumapasok dito. So hanggang ngayon praning pa kami. Tapos naglagay na rin kami ng mga plastic dito kung ano mo, para naman sa ibang banta. So hindi natin alam. Sana hopefully maging handa lang kami sa lahat ng mangyayari.
Nandito kami. Salamat po sa lahat ng mga nagme-message sa amin, kumakamusta. Thank you. Na-appreciate namin yung dasal nyo tsaka worry nyo sa amin. Hindi ko masabing okay kami ha. Hindi kami masabi. Okay kami sa ngayon. Nandito kami sa bahay. May pagkain, may lahat. Pero kada oras, bago ng kung ano mangyayari, hindi namin alam. So patuloy nyo kaming ipagdasal mga ka-BFF. Yan. Ito lang quick update ng Balmaceda family sa kaganapan dito sa Doha, Qatar.